ang mga hinayupak na to. Oh. Eto pa, mga kababayan, eto pa, ang sakit talaga ng ulo nila. Bakit kanyo? Yung Korte Suprema, hindi lang po nag-uutos sa Kamara, mga kababayan, na sagutin o mag-comment doon sa petition nila Torion at ng kampo ni VP Sara Duterte. Binigyan pa po ng kautusan or nagbigay pa ng utos na si Madriaga daw ay dumalo sa impeachment ni Sara Duterte. Mga kababayan, so binigyan na po ng go signal ha. Dahil ito nga po, mga ka-GP Natics, ito po yung order ng korte. Court orders Madriaga to attend VP Sara impeachment hearing. Ano ba nakasulat dito, mga kababayan? Acting on the letter dated March 11, 2026 by Attorney Jerbil Jinky Luistro, Chairperson, Committee on Justice, and Hon Faustino Boji D, Speaker of the House of Representative, requesting the court to allow PDL Ramil Lagunoy Madriaga to appear before the Committee on Justice in relation to the hearing on determination of probable cause in the matter of the verified complaints for impeachment against Vice President Sara Duterte. The same is granted. Aray ko! Mga kababayan, naku po, wala nang makakapagpigil. Korte na nagsabi, dahil alam naman natin, mga ka-GP Natics, sa mga paghiling, pagsabpina ng mga ganito, dahil PDL nga po, itong si Ramil Madriaga, so, ang magdedesisyon pa rin ito ay yung korte. At yung korte, grinant yung request, mga kababayan, ng Committee on Justice. So therefore, wala nang makakapigil dito. Magsasalita at magsasalita na talaga laban sa inyo itong si Ramil Madriaga. Kahit siguro anong patalim, kahit ano siguro nga balang iharap nyo dito, mga kababayan, wag lang tatamaan. Talaga nga harap ito kahit anong mangyari. Hindi na magbabago ang isip ni Ramil Madriaga. My God, I hate drugs. Diba? Matindi kasi. Sabi ni Attorney Jess, yung missing link, mga kababayan, si Ramil Madriaga ang nakakaalam ng missing link kung paano po nagastos yung 125 million in just 11 days. Okay? Naalam naman natin, mga kababayan, merong hocus pocus. Kasi yung disbursement officer, hindi siya po yung nagde-disburse ng pera. Diba? Ibang tao. Nakakapagtaka. Tapos, dinidisburse yung pera, wala namang kinalaman, mga kababayan. Bakit? Magdi-disburse ka ng pera, doon mo i-disburse, mga ka-GP Natics. Saan? Doon po, sa comedy bar. Diba? Hindi ba kayo nagtataka nun? Mga ka-GP Natics, pera ng gobyerno, pinag-uusapan dito yung mga tawag dito, mga kababayan, tungkol sa confidential funds. Baka naman, GP, doon nila pinag-uusapan yung confidential. Doon sila nag-uusap ng mga confidential na mga bagay doon sa comedy bar. Guys, ang daming, pag ikaw ay taong gobyerno, mas iigihin mo pa sa mga safe houses. O kaya mismo doon sa mga, tawag dito, sa mga tore ninyo. Diba? Ng DepEd o kaya naman ng Office of the Vice President. Bakit kailangan doon pa sa sa comedy bar? Diba? Doon pa lang nagtataka ka na eh. Pero, mga kababayan, mga ka-GP Natics, hindi pa rin po tayo nakakasiguro. Sabi nga ni Arnold Clavio, mga ka-GP Natics, kapag etong si Sara Duterte, di ba, lumabas yung kanyang mga bank records,
parang bomba ito nasasabog. Baka mas matindi pa, mga kababayan. 'Di ba? Dahil mas malala pa daw ito sa issue ng flood control. Na pag-uusapan din natin mamaya, mga ka-GPnatics. Kasi pag ito usapan sa disbursement ng confidential funds, pag-uusapan yung SALN, mapupunta rin yan sa bank records. So marami na magpapaikot-ikot ito. Pero mga kababayan, maniniwala po ba kayo kapag sinabi ko na ang lahat ng ito ay magiging magkakaugnay-ugnay ito pagdating ng araw? Pagdating ng April 14, lahat ng issue na to magiging magkadugtong-dugtong. Naniniwala ako dyan. Lahat yan may nexus. Sabi ni Ma'am Allen Arsenas, may government office ba sa comedy bar? Di ba? Mga kababayan, unang-una tingnan nyo, saan ba ang mas safe? Pag confidential matters ang pinag-uusapan, saan ba ang mas safe? Di ba dun sa mga satellite offices? Sa mga government offices ang pinaka-safe. Kasi meron nga mga bantay dun. Di ba? Tapos, gamitin mo pa yung mga gwardiya mo. O yung mga julalay mo, mga PSG mo. Tapos, mga kababayan, mas pinili mo na magkita sa comedy bar. Tapos, doon mag-uusap, doon mo ipapasa yung pera. There's something fishy. Diba? Sasabihin ng iba, hindi nyo naman alam yung trabaho ng Intel. Kaya nyo nasasabi yan. Logic na lang ang pag-usapan natin. Logic. Yung Intel, pwede yun sa labas. Walang problema yun. Pero pag pera, mga kababayan, the best and the safest, yung mga satellite ng government. Diba? Government satellites and offices, yun ang pinaka-safe. Hindi mo kailangan pumunta sa comedy bar. Tapos doon mo ipapasa. Mga kababayan. Kasi, if you could, di ba? Kung kaya mong dalhin, kung kaya mong ibigay sa comedy bar, bakit hindi mo kaya na ibigay sa mga government offices? May iniiwasan ba kayo? May tinatago ba kayo? Ayaw nyo makuna ng CCTV cameras? Ayun ang bahalang sumagot. Di ba? Your guess is good as mine. So alam nyo na yung kasagutan dyan. Ito mga taong to, mga ka-GPnatics, sino nga ba naman kasi ang mag-aakala na babaliktad si Ramil Madriaga? Akala nila ligtas na sila. Sabi ni Ma'am Annalyn, alam na this, kumbaga, Sir GP. Kaya nga, di ba? Sinaalala ko dati nung ako po ay nag-messenger. Okay? Nung nag-messenger ako, pera din pinag-uusapan. Kahit yung kuya ko dati. Siyempre, pag bulto-bultong pera, pinaka-safest, mga ka-GPnatics, hindi mo dadalin ko doon sa comedy bar. Dadalin mo to sa, unless mga kababayan, ito ay walang kinalaman sa gobyerno. Tapos ikaw ay private security ng isang private na tao. 'Di ba? So pwede yun, doon sa comedy bar, walang problema. Pero pag ikaw ay taong gobyerno at doon ka nagdala, talagang iisipin mo, may kakaiba dito. Kasi ako dati, kapag hawak ko ng bulto-bultong pera, ilalagay ko sa bag, mga kababayan, talagang, talagang vigilante yung isip ko. Hindi ako basta-basta, mga ka-GPnatics, malalapitan. Diba? At doon ako pumupwesto sa maraming pulis. Doon ako pupwesto, mga ka-GPnatics, sa yung tipong meron ka maihingan ng tulong at yung sigurado ka na may security dyan, 'di ba? Yung mayroong harang kung sakasakali. At doon ka talaga, doon sa mga offices na alam mong katiwa-tiwala. Sabi ni JRS,
Para kay Sarah, mas safe ang pera ng confidential funds sa bulsa. May point, may point. Diba? Sa bulsa. Para sigurado. At dahil dyan, mga kababayan, na itong si Ramil ay maari na pong magsalita, sigurado na siya. Ang korte pumayag na. 'Di ba? Ang tanong na lang diyan, syempre, kung paano siya magsasalita, mga ka-GPnatics. Pero syempre, asahan na natin 'yan. Na maraming sasabihin itong si Ramil Madriaga. Kaya habang malayo-layo pa, 5 days from now, mga kababayan, gagawa pa yan ng mga eksena. Marami pa na pwedeng gawin yan para harangin ang pagharap ni Ramil Madriaga doon. Maniwala kayo, mga ka-GPnatics, kasi Lunes yan, di ba? Hanggang Sabado, hanggang Linggo, merong mga magpapasabog dyan ng paninira kay Ramil Madriaga. Sigurado yan. Oh. Baka doon si Mary Grace Piatos Bar. Okay, ito naman ang pag-usapan natin, mga ka-GPnatics.